Magandang gabi po sa lahat. Ayan po, ayan. Mga nagsidatingan na. Okay po. So, muli po, isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Bagamat marami pa pong silya ang bakante, pero kailangan na po natin mag-start para patuloy po natin ang bigyan po ng papuri ang ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa buong maghapon. Yun nga lang, medyo ang panahon di mo mawari. Pero salamat pa rin sa pagkatagumpayan na binigay po sa atin, sa bawat isa sa atin. No? Kaya ngayon pong gabi ay bago po tayo magsimula, parangalan po natin ang Panginoon, salubungin po natin at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak po ang ating Panginoon. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. At kung paano po namin welcome ang bawat isa, lalo na po kayo, O Diyos. Salamat po. At bago tayo po magsisimula na, tawagin ko po Sister Ana po para po sa scripture reading and prayer. Hello po, magandang gabi po at lalong-lalo na po sa ating Panginoon. So ngayon po ay samahan niyo po ako sa pagbabasa ng banal na salita sa awit 92, 1-5. Mga awit 92, 1-5, awit ng papuri sa Diyos. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag, kumbukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ay ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salteryo, sa magandang himig. Ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa, nakahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila, Yahweh ng iyong ginawa, ang iyong isipan, isadyang mahirap naming maunawan. Sige po, tayo po'y manalangin. Yes, O God, maraming salamat, O God, sa pagkakataong ito, O God, na kami po'y pinili ninyo upang tumayo po dito, O God, na magbasa po ng inyong banal na salita, O God. Lord, maraming salamat din po sa gabing ito, O God, na kami sasayaw at magbibigay ng papurit, parangal at pasasalamat sa inyong banal na pangalan, O God, Lord, na kami po sasamba, O God, sa katotohanan, O God, sa Espiritu at sa katotohanan, O God. Lord, kami po sasayaw sa inyong sa salo ng aming tugtugin upang purihin ka, O God. Lord, maraming salamat din po, O God, sa araw na ito, O God, na alam po namin, O God, na kami po may mga daladalahing mga suliranin, O God. Ngunit ngayon pa lamang po, O God, Lord, kami lalabas ng bulwaging ito na mayroon ng kagaanan ng loob, O God, Lord. At ganoon din po, O God, na sa mga may sakit, O God, Lord, alam po namin, O God, na i-rebuke po namin ito, O God, sa pangalan ni Jesus, O God, na i-claim po namin, O God, yung kagalingan na nagmumula sa iyo, O God. Lord, at sa mga gagamitin niyo po sa harapan, O God, Lord, anoint our lips, O God, Lord. Patuloy po kaming itago sa inyong likuran upang kayo lamang po ang aming marinig at makita, O God, Lord. Sa gagamitin niyo po ng tagapagsalita ngayon, O God, Lord, ganun din po, itago niyo po siya sa inyong likuran upang kayo lamang po ang marinig at makita, O God, Lord. Sa kongregasyon, O God, Lord, nananto po yung aming mga puso upang makinig, O God, ng yung banal na salita na ito po ay mailagay po namin sa puso at isipan, O God. Lord, muli, maraming salamat. Binabalik na po namin ang aming pinakamataas na papurit pasasalamat sa inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Dakila ka, maghari ka, Panginoon, sa lahat ng bagay. Hallelujah! Hallelujah!
kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Ulitin po natin. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Sa tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihingitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos na langit ko, maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Oh, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alika. O Diyos, dalangin ko, maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sa gitna ng kaguluhan, ang tinig mo ay hanap. Sa templo mong banal, may bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa taas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Oh, dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alika. O Diyos, dalangin ko'y maghari. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhati. Sundin ang loob mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhati.
Gawin ang loob mo dito sa lupa, tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kalwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking abigan, Diyos na langit ko magalian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking abigan, O Diyos na langit ko. Dakila ka, O Diyos. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian ang aking abigan, O Diyos na langit ko'y magaling ka. Hallelujah! Oh, maghari ka, O Diyos, sa aming buhay. Hallelujah. O Diyos, kahit magbago, Panginoon, ng generation, Lord, hindi ka nagbabago, O Diyos. Nag-iisa ka, O God. You stay the same yesterday, today, and forever. Kaya naman, Panginoon, ang bawat isa sa amin, Father God, ay magbibigay ng papuri, karangalan, at sasambahin ka, O Diyos. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nang iba, Panginoon. Aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na lang iba, Panginoon. Minsan pa, o aming Diyos, aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salin katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na lang iba, Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin
sa habang panahon, sa bawat salinahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na ng ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Banal, banal ka, Panginoon. Banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang aming Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Banal, banal, hallelujah. Banal, banal, oh banal ang aming Panginoon. Banal, banal ang aming Diyos. Mapupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang aming Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang aming Diyos. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan. Napupuno ang langit at lupa ng kanyang kaluwalhatian. Banal, banal, banal ang Diyos na makapangyarihan.
Banal kang Diyos. Yan po ang sigaw ng aming mga puso, aming Ama. Ang kabanalan mo, aming Diyos, ang laman ng aming isipan. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami na binigyan mo kami muli ng pagkakataon na ikaw ay mapapurihan at maparangalan. Na ang sinisigaw namin ay ikaw ay banal, banal, banal na Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Patuloy kang magpuspos, Panginoon, sa amin, katulad po ng naranasan ni Isaiah. At nakita niya mga anghel nagsasabi, banal, banal, banal kang Diyos. Yan din po ang sinasabi namin ngayon, aming Ama, sa aming pong pagsambang awit. Ikaw ay banal na Diyos. At kami, Panginoon, dating makasalanan. Pero tinanggap namin, Lord, na kami makasalanan at naintindihan namin ang kaligtasan na iginagawad sa amin sa pananampalataya namin kay Kristo na siyang buwis ng kanyang dugo, alang-alang po sa aming kaligtasan. Kaya yung po, Panginoon, inangkin namin, O God, na kami pinabanal mo na dahil sa dugo mo. Hindi sa sariling naming pagsisikap, kundi sa iyong kahabagan, sa iyong pagmamahal po sa amin, O Diyos. At wala kang hinangad mula sa amin, kundi ikaw ay mabigyan ng pinakamataas na papuri. Kaya nga po yung po ang aming ginagawa at gagawin namin, Diyos. Kaya po kami po yung nagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Patuloy kang magpala, Panginoon, sa bawat isa. Marami po sa amin, O God, galing po sa trabaho. Iningatan mo sila, Panginoon. Sa mapas, galing po sa mga sa eskwelahan. Ang iba, galing po sa tahanan. Salamat po dahil nalampasan po namin ang traffic. Kung maaaring iba ay wala pa dahil nga po sa napakatindi ng traffic. But then, Lord, kami ay umaasa na ikaw ang siyang kapatnubay at magpapala po sa amin. Panginoon, ang iyong salitang may papahayag. Aangkinin po namin, O Lord, na ito ay mensahe galing po sa iyo. At pagpalain niyo po ang iyong tagapagsalita. Anoint his lips, O God. Ano pa, patuloy kang mabigyan ng karangalan. Kaming makikinig, O Diyos. Bubuksan namin ang aming mga tainga upang pakinggan ng iyong salita. Pagpalain niyo po kami, aming Ama, at ano man ang aming gagawin pa sa mga darating na oras, Lord, ikaw pa rin ang mabigyan ng karangalan. Sa mga kapatid namin na nakatunghay sa Facebook Live ngayon, Lord, bless them, O God. Ano man ang kanilang ginagawa, sila po'y makinig ng iyong dakilang salita. Panginoon, salamat po. Salamat, aming Diyos, sa namin malugod pong binabalik ang papuri at karangalan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Ayan. So, muli po, isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, salamat sa Lord. Sabi nga yun kanina sa panalangin, salamat at nalagpasan ang traffic, no? Pero maari nga yung pong iba ay nasa traffic pa, kaya wala pa po rito. So, tayo po ay magpatuloy po. Kahit ano po yung nangyayari sa ating paligid, maging sa mga nangyayari sa ibang bansa,
alam niyo na po ba ang balita? Ayan. So, talagang patuloy po na tayo po ay magpapakatatag lamang dahil hindi po natin talaga alam ang mga susunod pang pwedeng mangyari. No po. Parang kailan lang narinig po natin yung war between Russia and Ukraine. Tapos Pakistan and India. And lately ay ang Israel and Iran, no? Tinignan ko nga sa mapa kanina, layo naman ng Iran, ano? Pero, hindi talaga natin alam. Yan po yung mga sinasabing rumors of war. Pero, hindi lang siguro rumors kasi nakikita natin yung mga rockets, no? Pero, tayo na nandito, patuloy tayo na inahanda, na patuloy lang tayo magpakatatag, manatili sa ating pananampalataya. Tulad po ng binasa kanina na ang magpasalamat sa Panginoon ay napakainam na bagay. So kahit ano po yung nangyayari sa atin, may mga bagyo rin ba o digmaan sa ating pong mga personal na buhay, magpatuloy po tayo dahil ang Panginoon po natin at Diyos natin na makapangyarihan ay laging tapat kailanman. Kaya wag po tayo manghinawa kahit ano po yung nangyayari sa loob o sa labas ng atin pong mga sarili, sa ating mga tahanan, tayo po magpatuloy na maglilingkod sa ating Panginoon. So kalaki po ng ating pong pasasalamat ay ang ating din pong mga papuri sa pamamagitan po ng ating mga kaloob at mga ikapo. At ipapanalangin po ni Sister Grace na lamang po. Ayan po. Sige po, tayo po'y magkaloob ng may galak sa ating mga puso. At patuloy po tayong magpasalamat sa pamamagitan ng mga resources na ito. Sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Mayroon lamang ako sanlibong buhay, hindi pagkakait lahat sa'yo ibibigay. Ngayon pa man sa'kin naging isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka nang walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon natatanging kaya man ako ang ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintan iyong dinggin, wagas na pagsintan iyong dinggin, kalakip ng awitin. Sige po, tayo po'y tumayo. Ano panalangin natin ang ating mga kaloob? Sige po, tayo manalangin. Dakila namin Diyos o Ama, tunay nga po Lord, kami nagpapasalamat
sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Katulad na po nga ng awitin, Lord, imposible namin na magawa. Panginoon, no, na kahit yung isang buhay namin, Panginoon, minsan sumasablay po kami. Pero salamat dahil sa katapatan mo, Panginoon, na pinaranas sa amin. Natuturuan po kami, Panginoon, kung gaano din po kami katapat na maibalik, Lord God, ang nararapat para sa inyo. Lalo na po, Panginoon, sa aming mga kaloob na ito, na tunay nga, Lord, kinikilala namin ang lahat ng ito ay galing sa inyo. Kaya nararapat lamang, Panginoon, na maibalik, Lord God, ang lubos-lubos naming pasasalamat at papuri, Panginoon. Dahil, Lord, kayo ang Diyos na hindi nagkukulang sa bawat minuto ng aming mga buhay. Kayo ang Diyos na laging tumutugon. Kayo ang Diyos na laging nagsusustain. Kayo ang Diyos, Panginoon, na talagang alam yung lahat ng aming mga pangangailangan. Kaya, Panginoon, salamat sa patuloy na pagdaloy mo ng pag-ibig sa bawat isa sa amin at sa mga pagtuturo mo din po, Panginoon, sa aming mga buhay. Lalo na, Lord, ang aming ding pinapanalangin na ang mga kaloob na ito na aming inalay sa inyo, tunay nga po, Panginoon, na magamit, Panginoon, sa mga naisin mo, sa mga plano mo, Panginoon, na maihayag, Panginoon, ang dakila mong ang salita, ang inyong pag-ibig na mas spread po namin sa tunay nga po, Panginoon, no, na naghahanap at nangangailangan po ng inyong dakilang pag-ibig. At ganoon din po, Lord, sa mga kapatid naming humahawak nito, patuloy, Lord, na sila din ay i-cover mo ng banal mong dugo, Panginoon. At bigyan, Panginoon, ng sapat ng karunungan na ang lahat ng ito, tunay nga po, Panginoon, magamit sa naising mong plano, Panginoon. Hindi lang sa iglesyang ito, but Lord God, mas spread din po, Panginoon, sa mga lugaring nararapat, Panginoon, na maabot ng mga pagpapalang ito. Kaya muli, Lord, sa iyo namin itinataas ang aming mga pasasalamat, ang aming papuri sa tanging dakilang pangalan ng aming Diyos na si Jesus. Amen and amen. Ayan. So, dahil ngayon ay June 18, siyempre buwan pa rin ng June at alam ko marami pong ikinasal sa buwan po ng June. Ayan. So, mga nagmas wedding last year, June din po yun, di ba? So, happy wedding anniversary po sa mga couples po na nagdiriwang po ng kanilang anniversary. Maging sa mga nagdiriwang po ng kaarawan sa buwan po ng June. Ayan. So dahil may nakita ko talagang legit, siya yung talaga may kaarawan ngayon dahil hindi naman masyadong obvious. Naka-red siya ngayon eh. Ayan. Hindi, yung isa naka-maroon, pero yung isa talagang red. Dahil siya po yung may birthday talaga ngayon. Makikibati po tayo at tayo nakikigalak dahil kaarawan po ngayon ni Sister May Vigo. Ayan. So, kalaki po dyan. Baka gusto mong magpasalamat, May. Appointed na rin, ano. Ayan. Good evening po. Hala, nahiya ang uat na to. Ayun po, good evening po. Ang pinapasalamatan ko po kay Lord na ngayong month na to is madaming opportunities and achievements po na binigay sa akin ni Lord. Especially din po nung youth camp, especially nung bonfire is ano po, nalabas ko na po lahat yung iyak ko po. So nagiging okay na rin naman po ako, especially po na ayun po. Na hindi na po ako nagwiwig kasi andun po yung nawala na po yung fear ko na hindi na po mag-wig and mailabas po yung kung sino ako talaga and mapakita ko po sa ibang tao kung sino yung pinupuri ko po, which is si Lord po. Ayun lang po and maraming salamat. Amen. So, free indeed. YA pala yun. Ayan, so salamat talaga sa Diyos sa patuloy na buhay na pinapadali po sa bawat isa, lalo na po kay May na talagang na-internalize po talaga yung message ng Panginoon sa buhay niya. Praise God.
So, meron pa po ba? May gusto magpasalamat sa Panginoon? Mga nakaraan, maraming, alam ko, na-miss din po nila. Mga magpasalamat. Meron po ba? So, wala naman ako nakitang nagtaas ng kamay. So, magpapatuloy na po ako dito sa announcement. So, ngayon pong darating na Sabado ay mass wedding na po. Dito po sa center. Sa oras na 10:00 ng umaga. At sa June 27, night of prayer po. Kasi last Friday na po yun ng buwang ito. 6:00 po ng gabi onwards. Kinabukasan po ay Men's and Ladies Joint Fellowship, June 28. Tama po. So, yan po ay 9 o'clock to 12 noon dito po sa center. At ang mga Sunday School teacher, may meeting po kayo this last Sunday, June 29, after po ng AM service po doon sa lobby ng Cinema 3. Ayan. So for now po, yan lang muna ang mga announcement. Yan po, handa na po natin ang ating mga kalooban ang tanggapin ang mensahe ng Panginoon through our Sister Ellen Mary. Good evening po. Salamat po sa lahat ng nag-support sa nakalipas na youth camp, Pastor Bembot, Pastor Boy, Pastor Lobel. Diba? Lahat po yata ng pastor natin ay nandun. Marami pong salamat at congratulations po sa mga kabataan. Amen. Sa susunod po ulit, wag po kayong magsawa. Maraming salamat din po sa lahat na nag-pray. Amen. Yan po, no? So, maging po dun sa ating mga ka-FB. Yan, magandang gabi po, mga kapatid. Kung saan man kayo dakuin ng Panginoon, sama-sama po tayo. Ayan. Siyempre po, maging excited po tayo sa word ng Lord sa gabing ito. Konting debriefing lang po, no? Kasi nasa series po tayo eh. Kung nagdi-desire po tayo na maipamuhay po natin iyang 2025 na team natin, ano po ba yan? Keeping and ensuring the Word of God as a plumb line of faith, nang hindi lamang sa taong 2025, kundi to the rest of our walks dito sa mundo, habang tayo po ay naghihintay sa ating pagdating ng ating Panginoon. Yung daw pong plumb line of faith na iyan ay mangyayari lamang. Pwede lang po yung mangyari kung tayo po ay living a spirit-filled life. Amen po ba yan? So, kaya babalik po tayo sa team natin, naka-series po tayo, living a spirit-filled life. Sapagkat yung totoo po sa pananampalataya po talaga, nagmumula lamang yung pagkilos at udyok ng banal na spirito. No, kung wala pong faith, wala pong banal na spirito, hindi po mangyayari yung faith na yan. So pagtitiwala sa salita ng Diyos at hindi sa mundo o sa sarili nating capacity ang ipamumuhay nating pananampalataya, yung tinutukoy po doon sa ating team. Amen po ba yan? At ang word ng Lord ay maintindihan lamang natin o ng mga taong kinasihan ng banal na espiritu. Amen po. Kaya napakahalaga po sa mga Kristiyano, bilang Kristiyano, na kilalanin po natin ng malalim, tanggapin ng puso natin, at pakilusin natin in control. No? Pakilusin natin ang banal na espiritu na in control of our lives. Amen, amen po. So, ng ating Panginoon. At ang mga mensaheng nadinig po natin at madidinig pa po natin ay napakahalaga po. Napakahalaga na tayo po, nawa, tayong mga nakinig ay nakatulong po sa atin, no? At hindi po maagaw ng kaaway at lalo pong mag-umigting yung ating pag-ibig sa ating Panginoon. Sapagkat tayo po ay nakatapos na ng 5 series.
O, di ba? Mas maganda tong series na to kaysa sa teleserye. Na po, so, congratulations dahil tayo po ay 5 series na po of messages patungkol sa Holy Spirit. Hindi ko pa nasama yung kay Pastor Bembot pala dyan. Pero ayan na po yung ating natakel para po sa kaalaman po nating lahat na konting lang po na ang spiritual or carnal Christian, pinaintindi po sa atin dyan kung bakit po sa kabila ng pagkilala natin at pagtanggap natin sa ating Panginoong Hesus ay may mga gawi pa rin po tayo na hindi po makalangit. Ano po? So, kung na-miss nyo po yan, review po kayo, nasa FB live po nasa FB po natin yan, pero hindi na live. Siyempre po, no? Ha? Ay, tanggal na? Okay. Pero pwede nating ulitin kung magre-request kayo. At, siyempre po, having the Holy Spirit be in full control can change us from being a carnal Christian to a spiritual Christian. Yan po yung objective ng Panginoon sa atin. And we were taught also of a true freedom or liberty in the way we live kasama ang banal na Espiritu na siyang nagpapa-experience sa atin ng isang totoong malaya at binagong buhay. Amen po. At ang lahat ng kanyang gawin at ginagawa ng banal na Espiritu sa ating buhay ay naimensahe po dyan, liberated living. And all the works of the Holy Spirit, in-emphasize din po sa series natin, no? Nandyan din po yan. So, sa Spirit sealed. Ayan. And at ang lahat ng iyan, kung nangyari yung 1, 2, 3 na yan, yung number 4, ayan yung resulta niyan. Victory in Christ. Yan yung very essence of the cross na maintindihan po natin. And last week, yan, God gave us a confidence. Confidence ng na kung sino man, whoever will ask us, what is the Holy Spirit to you, kapatid? Ano ba ang banal na Espiritu? Sino ba siya para sa iyo? Di ba po, no? He is a divine person of a dynamic power who desires to be our daily partner. Kaya wag mo sabihin, kapatid, walang nagdi-desire sa'yo. Meron. Di ba? Buong buhay mo, i-desire ka ng banal na Espiritu to be His daily partner. Yan. He wants us to enable us in our work and empower our work and our witness, yung pagiging buhay na patotoo natin ng isang binago ng Diyos. Ayan yung gusto ng banal na Espiritu, no? That our life would bring glory and honor to our God. Amen. Kaya ngayon, gabi, ayan, our topic will be filled with the Holy Spirit. Ayan, be filled with the Holy Spirit. Magbabasa po tayo, simple verse in the Bible na manggagaling po sa Ephesians 5:18, a simple verse in the Bible where Paul commands us to be filled with the Spirit. Part 1 lang po ito kasi medyo 5 points po ito. Kaya wag po nating madalain, kaya hinati po namin ni Bro yan. So, 1, 2, 3 po ang i-discuss ko ngayon. Depende na lang po kung may oras pa. Kung wala na po, baka 1 to 2, di ba po, no? Kaya yun na po yung last topic namin sa series na to. Meron daw pong 2 tao na nagpunta sa ano nga yung falls doon sa Canada po? Ha? Yun. Pwede bang pakiibaba para mabasa ko yan? Mahina po kasi ako sa mga nyan no? Niagara Falls, yan, sa Canada. Meron daw pong 2, gusto niyo rin pumunta dyan, no? Ako din gusto ko. Sama tayo. Yan po, no? Meron daw pong 2 tao na nagpunta dyan. One of the great wonders of the world na place. Ang sabi po dyan, one of the world
the great wonders of the world na place. Dahil nakapunta na po yung isa dun sa dalawang lalaki, so may experience na siya at saka observation dyan sa falls. Sabi nung lalaki na kasama niya, halika, ipapakita ko sa iyo yung greatest unused, di ba, no? Unused power in the world, sabing ganon. Tapos dinala ng lalaki, yung isang lalaki doon sa base ng falls na yan. Hindi ko talaga mabasa yan. Sa falls na yan. Tapos, pinanood nila yung malalaki, malalakas, at madaming tubig na dumadaloy dyan sa falls. Parang ang lakas talaga niya, no? Sobrang, ang power talaga nung falls na yan, grabe. Yung sabi ng lalaki, ayan, sabi, ayan. Ayan yung greatest unused power in the world. Bakit po? Kasi, kung ganyang kalakas po, tama po ba, Pastor? Yung ganyang kalakas na water, kaya niyan mag-form ng electricity eh. So, pero, ganyan lang siya, false. Kaya sinabi na, unused, yung energy niya, meron pa yan sanang kayang gawin, no? Kaya, para sa lalaking iyon, hindi nagagamit ng malakas yung power na pwedeng makuha dyan sa falls na yan, di ba? Pero ang ginawa ng isang lalaki, tinignan lang siya. Tinignan siya at sinabi nito, no, my friend, you're wrong. O, di ba? English to No, my friend, you're wrong. Tapos tinap niya yung chest niya. Sabi niya ganon. Sinabi niya, the greatest unused power in all the world is the spirit of the living God that dwells within every single child of God. Di ba? Wala na daw lalakas pa doon sa kapangyarihan na yan. Yun yung katotohanan, di ba? That the greatest need, ang pinakakailangan ng tao ngayon na kapangyarihan ay yung makilala ang pinakamakapangyarihang banal na spirito ng Diyos. Amen po. Alam nyo, simula pa lang nung na-save tayo, nung tinanggap natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, every single believer was immediately and permanently, di ba, dwell with the Spirit of God. Hindi po yan nakilala natin, tinanggap natin. Sabi po ni Paul sa Romans 8:9, if any man may not have the Spirit of Christ, he is none of His. So, ibig sabihin, kung wala sa iyo ang Panginoong Jesus, wala sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos. Hindi mo sasabihin, nasa akin yung banal na Espiritu ng Diyos, pero hindi mo naman nire-recognize si Christ, di ba? Hindi mo rin sasabihin na nire-recognize mo si Christ, tas wala sa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos, di ba? Yung banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa ating mga anak ng Diyos. Hindi dahil walang better place to go ang banal na spirito. Diba? Hindi yon, kundi in order to enable us to be the people of God wants us to be. Hindi naman natin makakaya na maging nilalang na ini-expect ng Lord kung wala yung banal na spirito. Hindi natin yung makakaya. Kaya tayo yung pinapanahan ng banal na spirito that we might do what God wants us to do. Di ba po? So, balit mga kapatid, although, sabi, every single Christian is indwelt with the Spirit of God, not every single Christian is empowered by the indwelling of the Holy Spirit. Kahit na po tayo daw ay pinananahan ng banal na spirito, pero hindi naman po lahat tayo ay may ganong kapangyarihan ang banal na spirito sa buhay natin. Diba po, no? So, kaya po, may mga Kristiyano na sa kabila ng kalungkutan, bighati, problema, kahit gaano pa yan kalalim, makikita mo pa rin yung joy sa puso nila, sa buhay nila, sa pamumuhay nila. Pero, meron din namang Kristiyanong pag may mga dalahin na trials, wala na rin yung joy, di ba? Pero tumanggap kay Jesus yun eh. May mga Christians na kahit na may attack sa kanya, personal, pinipersonal pa yan, di ba, no?
overflowing pa rin yung pagpapakita ng pag-ibig. Di ba po? Pero meron din namang hindi po ganon. Parang bata na pag, ano ba yon? Yung pinalo mong ganon, papaluin ka din. Merong ganon mga Kristiyano. May mga Christian na laging victorious, oversee, no? Hindi talaga, hindi ko alam paborito ko ba yung Red Horse. Example lang, no? Pero hindi ko pa po yun nalasaan. Hindi mo ako masusubok diyan sa Red Horse. Lagi kang panalo, kapatid. Pero meron naman din na sige na nga, tikim lang di ba, no? Isang baso lang, maya 2 na, 3, 4 na, nakaisa ka na palang kabayo. Di ba? Sabi, bakit may mga Christian na pag nagsasalita, full of wisdom, no? Nararamdaman yung kapangyarihan ng banal na spirito, 'di ba? Pero bakit may mga Kristiyano na hindi mo ma-sense yung moving ng Holy Spirit sa kanya kahit na nagsasalita po siya? 'Di ba po, no? Hindi niya kayang ipatotoo yung buhay na binago ng banal na spirito. Ang sagot, kapatid, dyan sa bakit meron, bakit wala. Ang sagot dyan, although every single child of God is indwelt, pinananahan ng banal na spirito ng Diyos, but not every believer is empowered by that indwelling Holy Spirit. Mga kapatid, ang kapangyarihan, the power of the Holy Spirit ay available sa ating lahat, di ba, no? Paul makes that clear when he says in our word tonight in Ephesians 5:18. Pinatotohanan po yan ng gagamitin natin na simpleng salita ng Diyos tonight. Sabi po sa Ephesians 5:18, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. Sa Tagalog, huwag kayong maglalasing, sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Father God, marami pong salamat muli, Panginoon, sa isang opportunity to hear your message tonight, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na kausapin niyo po kami. Magpakilala po sa amin ang banal na Espiritu. Lord, the third person, Panginoon, in the Trinity, na mas makilala namin, maunawaan po namin, Panginoon, kung gaano po kami kapalad nung tanggapin ka po namin. Hindi po kami mag-iisa, Panginoon, dahil nandiyan po yung pagkilos ng banal mong Espiritu. Hindi lamang po sa amin personal, kundi maging kagamit-gamit kami, Panginoon, sa lahat ng taong nakapaligid sa amin, Panginoon. Marami po salamat. Cover this place, O God, with your precious blood, that your word, Lord, will not be stolen by anyone, Lord, even ng disturbances, O God. Malaya ka pong kumilos sa aming lugaran, mas lalong higit, Panginoon, sa aming mga puso, Lord, maging nasa loob ng lugar na ito, Panginoon, o nasa labas man, ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin ng kasiyahan, Panginoon, as we listen to your word. Marami pong salamat, Lord. Ito po yung panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ama, pinupuri ka namin in Jesus' name. Amen. Sige po, palakpakan natin ang Diyos. Thank you po. Sa binasa po natin sa Ephesians 5:18, meron pong something into this little verse that we need to understand. Kailangan po natin maintindihan. At tonight po, we will talk about the 3 things that we need to understand out of the 5 thoughts. Yung pong 2, si Brother Mike na lang po yung bahala doon. 3 lang po tayo ngayon. When Paul says to us, nung sinabi po ni Pablo, that be filled with the Spirit, ibig sabihin po, binibigyan niya po tayo ng command. He is giving us a command. Ano po yung command na yan? Ano po yon? Number 1 na dapat nating maintindihan. The command of the Spirit-filled life. Ayan po, no? The command of the Spirit-filled life.
alam niyo po, there's no aspect, wala pong aspeto ang buhay Kristiyano na kasing importante. Ibig sabihin po, wala pong kapantay, wala pong kasing importante ng mapuspos po tayo ng banal na spirito ng Diyos. May dalawang reason bakit po yan yung pinaka-importante sa buhay natin, na ma-infill po tayo ng Holy Spirit. Una po, because the Word of God commands a spirit-filled life. Because the Word of God commands a spirit-filled life. Sabi po, when Paul said, Ephesians 5:18, he said, be filled with the Spirit, he was actually have given us 2 commands. Ano po yung makikita natin sa binasa natin kanina? Bukod sa wag pong iinom ng magpapakalasing sa alak. Di ba po, no? Ayan, yung unang command po doon, sabi, be not drunk with wine. Naku, sabi niya, hindi naman wine ang iniinom ko, mahal yan. No, siyempre po, sa panahon natin, wag daw po tayo magpapakalasing. Ayan po, no? So, be not drunk with wine. Ang command ng Lord, wag magpapakalasing sa alcohol. Ayan po. Tapos, yung second command po na makikita natin dun sa word ni God, ano pong sabi? But be filled with the Spirit. Diyan tayo lasingin ng Lord, doon sa banal na Spirito ng Diyos. Interesting po na 2 command po in 1 verse, yung makikita natin. Ang idea po kasi, kung ang mata ng Panginoon, it is sinful for us to be drunk in wine. Ibig sabihin, nagkakasala po tayo eh. Ayan pala, pastor, pag tinatanong pala, hindi naman masama uminom ng alak. Ang first miracle nga ni Jesus, turn water into wine eh. Ito pala yung sagot doon sa mga sa mga tanong nyo, masama bang malasing? Ayan po ang sagot. Okay? So in the eyes of God, it is sinful for us to be drunk in wine. And it is for us not to be, okay. Tapos tayo rin, kung hindi rin tayo ma-filled ng banal na spirito ng Diyos, hindi lang pala kasalanan yung na-feel ka ng alak. Kasalanan din na hindi ka na-feel ng banal na spirito. Bigla kayo napatingin, no? Kasi bilang anak ng Diyos na tunay na tumanggap sa Panginoon, nandyan po talaga yung infilling of the Holy Spirit. No? Ano po kaya ang gagawin natin kung makakita tayo ng manggagawa? Manggagawa. Akyat po dito sa altar. Aawit. Ayan. Kaya aawit o kaya magtuturo o kaya tutugtog or magpapatotoo pero nakainom ng alak. Ano po kaya gagawin natin? Di ba malamang sa malamang, aayain natin yun, no? Lumabas. Tapos sabihin mo, uwi ka muna. Tapos bukas, sermonan natin. Di ba? No? Ganun talaga yon. Kailangan po nating i-reprimand. Hindi po kasi kaaya-aya at deserving po talaga ng reprimanding ang mga ganon. Di ba po? No? Tatayo ka dito sa altar, nasa espiritu ka ng alak. Di ba po? No? Ganun din po tayo sa Lord. Na tayo po, pag tumatayo po dito sa pulpito, dito po sa altar, not being filled with the Spirit of the Lord, dapat po, i-reprimand din po tayo ng Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Sabi, we cannot mock God. Alam ng Lord, kung umaakyat ka dito na, di ba sabi po, bago ka umakyat sa altar, anong bilin ng Panginoon? Kung meron kang kasamaan ng loob, kagalit, anong sabi ng Lord? Huwag ka muna mag-offer. Diba? Ayan po tayo kasi ano nga po tayo living sacrifice po tayo. No? So, hindi natin matataguan ng ating Panginoon. And that is a very, very important truth na kapag po alam natin na dapat puspos po ng banal na spirito
bago po natin gagawin ng isang bagay para sa Panginoon, yet we are not. Alam natin yan eh. Di ba po, no? Minsan mabigat, hindi ka makatayo, parang hindi mo maibigay yung mensahe because you know yourself who you are, di ba? Alam mo kung ano nangyayari sa'yo. And yet, sabi ng Lord, sabi ng word ni God, nagkakasala po tayo. Sabi po yan sa James 4:17. Ano po sabi sa James 4:17? Ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa, ay nagkakasala. Alam mo na dapat infill ka ng banal na spirito, pero para lumakas ang loob mo, instead na nag-pray ka, uminom ka na lang ng alak, pampalakas din ang loob yun eh. Ano po? Di ba? No? Ibang espiritu ang dala-dala mo nun. Kaya mahalaga po na spirit-filled po tayo at naiintindihan at nare-recognize natin ang command ng Lord. Amen po. At ang pangalawang reason po, bakit importante, mahalaga po yan. Because the work of God demands a spirit-filled life. Lahat po ng pinapagawa ng Panginoon, ang hinahanap po niya at dinidemand niya yon sa mga anak niya na kinasihan or kinakasihan ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen. Parang nahuli na po yung slide. Yan. The work of God demands. Yan, dyan na po tayo. Letter B, the work of God demands a spirit-filled life. Ayan. Yung work ng God, nagde-demand siya ng spirit-filled life kasi there is no power. Wow, kanta. There is no power from Christian living apart from being filled with the Holy Spirit. Walang kapangyarihan yung Kristiyano na hindi pinapanahan ng banal na Espiritu. That is important to know that our Lord, our Savior Jesus Christ, did not begin His ministry until He was filled with the Holy Spirit. Kung ang ating Panginoon nga, nagsimula ng ministry niya in filled by the Holy Spirit, tayo pa kaya, di ba po, no? Please realize that everything that our Lord Jesus Christ did in public under the power of the Holy Spirit. Ang Panginoon po natin, when He came to earth, nung pumunta po siya dito sa mundo, isinet aside niya yung free exercise of His attributes. Hindi po siya namuhay dito ng Diyos. Amen po? Sinet aside niya po yun at siya po ay namuhay bilang tao. So that He might live His life on the power of the Holy Spirit. Para naging dependent ang ating Panginoon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Jesus did everything that He did not in His deity, but He did everything in the power of the Holy Spirit. In fact, yun daw pong book ng Luke sum ups the life of our Lord Jesus Christ with His words. Doon sa Acts 10:38. Meron ba dyan? Ayan. Sabi po sa Acts 10:38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and how He went around doing good and healing all who were under the power of the devil, because God was with Him. That was the Bible says. Wala as Jesus walked, lahat ng ginawa niya ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kung kagaya ng Panginoong Jesus, lumakad din po tayo na kasama yung banal na Espiritu. Kaya din sinabi ng Panginoong Jesus na, the works that I do, these works you shall also do. Yung ginawa ko, sabi ng Panginoon, gagawin mo din. Diba? Gagawin mo din. The reason we can do the works of God that Jesus did because we do the same work with the same power. Yung kapangyarihan na pinagkuhanan or nag-guide, nag-lead kay Jesus Christ, take note mga kapatid, is the same power
na binibigay niya ngayon sa atin. Diba? So kung nakaya ni Jesus lumakad ng walang kasalanan, kaya din natin yun. Amen po? Hoy, ang hina, parang hindi. Diba? Kung kaya ni Jesus, tanggihan si Satanas, ano man yung in-offer niya rito, kaya din natin yon. Kasi same power, hindi nagbago ang kapangyarihan ng banal na spirito. Diba? Diba po? Kaya, again, Jesus did not, ulitin ko lang po, no? Jesus did not begin His public ministry. And He did everything He did in the power of the Holy Spirit po, no? The same is true sa kanyang mga disipulo. Na-realize po ba natin na yung mga disipulo, they did not begin their public ministry also until they were filled with the Holy Spirit. Natatandaan niyo po ba yan sa Acts, di ba? Ano po, hindi po hinayaan ng Lord na mag-depart sa Jerusalem ang mga disipulo until na-receive nila yung pinangako ng Ama na banal na spirito. Kung naaalala niyo po yan sa Acts, ano po, that they will become a witnesses, di ba po, from Samaria to Judea, ganon. Ganon po ka-amazing ang Panginoon natin, na hindi niya hahayaan yung kanyang mga believers na humayo. Tayo, hindi niya tayo hayaang humayo, mag-ministry ng walang kapangyarihan or authority. Di ba? Ano, isang sabi lang sa atin na, ganyan, 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 ganyan. Tapos ikaw sasabihin mo, titiklop ka na. Hindi tayo hayaan ng Lord na gano'n, na wala tayong kapangyarihan or authority the moment na isend tayo ni Jesus. Yung mga disipulo noon at maging tayo ngayon with our Lord, sa lahat ng pinupuntahan natin, gawain or mga ministeryo, kasama po natin ang banal na Espiritu. Kahit na pa ang Lord, imagine nyo po di ba, ang Lord, ang Panginoong Jesus, nag-concentrate siya for 40 days para lang ituruan yung mga disipulo niya, di ba? Tayo, meron din tayong di ba? Meron din po tayong discipleship. Ang Lord personal niyang dinisipulo, tinuruan yung mga disipulo. Pero hindi niya hinayaang humayo ang mga iyon hanggang wala yung banal na spirito. Amen po ba? Meaning kapatid, hindi lang head knowledge yung dala natin kapag tayo ay nag-i-spread ng gospel. O kahit nakabisado pa natin yan, Genesis to Revelation, cover to cover. Kung wala naman yung banal na spirito, paano po tayo maglilingkod? Hindi lang po dahil naturuan tayo sa church, hayo na po tayo. Hindi lang po yung ganun Kailangan po, nandun po talaga yung banal na spirito kasama natin. Yun po yung pinakamahalaga. Amen po? Kahit 12 verse pa po tayo, experience. Yung mga disipulo, experience sila. Imagine, kasama nila si Jesus sa lahat ng ginagawa ni Jesus, di ba? So experience sila. Kahit na po ang discipler pa po natin ay pastor. Ang nagtuturo po sa atin ay pastor. All of that are nothing if we do not receive the anointing of the Holy Spirit. Amen po, no? Kaya, sabi po yan sa Acts 2-4. Kung ano po, basahin na lang po natin Acts chapter 2 verse 4, kung ano po yung mga naganap. And they were filled with the Holy Spirit. Ano pong nangyari? 3,000 people tumanggap kay Jesus. Diba? Ganon ka powerful, diba po? How much more daw po tayo? We need the Holy Spirit to do the works of God. Sabi, yung katotohanan kasi, anything that we do, if not done by the power of Holy Spirit, ano po yan? Eternally then. Eternally profitless. Wala po. Wala po talaga. Sabi po kasi yan sa John 6:63. Meron po ba dyan? John 6:63, sabi po, the Spirit gives life. The flesh counts for nothing. The words I have spoken to you, they are full of the Spirit and life. Kaya even if we labor for the Lord without being filled with the Spirit, kahit na kuskusin mo pa ang buong
iglesia, itong ano ba to, buong church, na po kahit na pa 24 hours ka dito sa church, yet hindi mo nire-recognize yung presensya ng banal na spirito sa buhay mo, those are nothing. Sabi po yan sa Word ni God. Kaya iwan mo man yung trabaho mo, kapatid, para ka mag-full time. Iwan mo man yung family mo para sasabihin mo sa Lord, para yun sa Lord. And everything. Marami pong ganyan, no? Sadly, may mga denominations po, iniiwan po talaga yung ano pero hindi po nire-recognize yung Holy Spirit. Nakakapanghinayang po, di ba? Even our worship, if we doubt, the Holy Spirit is powerless and fruitless. Kahit na kapatid, tayo pa yung, sama ko na yung sarili ko, ate. Kahit na pa tayo yung pinakamagandang mga boses. Kahit man lang dito, ma-declare ko yun, di ba? No? Kung wala naman ang banal na spirito, those are powerless. We need to realize as well that the only thing, ang tanging bagay that God accepts from us is that which we do dependent upon Him. Yung mga bagay na nagdepende lang tayo sa Panginoon, yun lang yung tinatanggap ng Diyos. Amen po? And God doesn't accept anything that we do not depend on Him. Di ba po? In fact, sabi po dito, the only thing that God blesses is the work that He does in and through our lives. Kung ang Diyos po ang nagsabi niyan sa atin, kung ang Diyos po ang nag-udyok niyan sa atin, i-bless po yan ng Lord. Example po natin si Abraham, si Isaac, at saka si Ishmael. Yung kwento po nila. Sa Genesis, basahin nyo na lang din po yan sa Genesis 22 po. Sabi po, si Isaac, when he was about, hindi ko lang, sana tama ako, Pastor Bembot, no? When he was about 25 years old, si Isaac, sinabihan ng Diyos si Abraham. Okay. Hindi po siya bata kasi ganun yung pinoportray sa mga Bible sa Sunday school, hindi po bata si Isaac nung dinala siya doon sa mount, 'di ba? Para po sa Mount Moriah, 'di ba po, para i-burnt offer, 'di ba? Nung dinala po, ano po ang sabi doon sa Genesis 22:2? Sabi ng Panginoon kay Abraham, "Take your son." Ganyan yung word. "Take your son and your only son Isaac, whom you love. Bring to Moriah and burnt offer him." Sabi, take your son, your only son, Isaac, whom you love. Alam naman po natin yung kwento na hindi lang po si Isaac ang anak ni Abraham. May nauna po kay Isaac, di ba po, no? Pero bakit po excluded and rejected ni God yung kay Ishmael? Kapatid po yun ni Isaac, na po. Why did he only receive Isaac? Ang sagot po dyan, Ishmael was Abraham's work done independently of God. Ibig sabihin, hindi po ang Diyos ang kasama ang nagsabi kay Abraham na kailangan niyang magkaroon ng anak doon sa kanilang kasama sa bahay. So, naging impatient po si Abraham sa promise ng Lord. So, gumawa siya ng sarili niyang paraan and God never honored it. Di ba po? God accepts and recognizes only the works done in cooperation with Him. Yung meron lang pong cooperation sa Diyos. So, ang point number 2 po natin, ayun na pala yung number 1, tapos na pala ako doon. So, ang point number 2 po natin na dapat nating maintindihan ay nakatotohanan about the Spirit-filled life ay the characteristics of the Spirit-filled life. Ayan po, characteristics. Ano daw po yung mga characteristic na yan? Ayan po. Doon po ulit sa binasa po natin sa Ephesians 5:18, mapapansin po natin na ang command na ginamit ng Lord doon ay
plural in form. Ayan po, no? Plural in form. Kaya nakalagay po dyan, decisively corporate. Basahin ko lang po ulit sa Tagalog. Sabi po, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang niyan ang inyong buhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, di ba po, no? Yung kayo, maramihan yan pangmaramihan po yan, no? Meaning na ang infilling of the Spirit of God is for everybody. For every single child of God. Hindi siya naka-reserve para lang kay pastor, kay pastora, hindi gano'n, no? Sa mga ministers. At yung command na yan, pagpapansinin din po natin, it is also passive. Passive in its tense. Di ba po, no? So, meaning, balik tayo anak doon sa characteristics. Wala pala dyan. So, it is also passive in its tense. Meaning, being filled with the Spirit is not something that you do, but is something that you allow the Holy Spirit to do to you. Huwag mong pipilitin, kapatid, mag-tongues. Nakita ko dun sa FB merong pastor nagtatangs. Sabi niya gano'n. Iba-iba yung sinasabi niya. Sabi, tangs ba to? Sabi gano'n, no? Pag mong pipilitin, kung hindi naman talaga yung ang binibigay na gift sa'yo ng Holy Spirit, wag po nating pilitin, no? Kailangan daw po i-allow natin yung Holy Spirit to be in control. Amen po? It is not something that yung Ephesians na sinabi natin, it is not something that we feel ourselves with the Spirit, but we yield ourselves to the Holy Spirit. Kaya ang command ng Lord, willingly tayo mag-submit sa banal na Espiritu. So, ibig sabihin, it is definitely continual. Ano po? Nasa present tense po ang word ni God. Diyan sa Ephesians, sabi po, huwag kayong maglalasing sapagkat sisirain lamang ang inyong buhay. Sa halip, dapat kayong mapuspos ng Espiritu. So, present tense po yan. So, applicable po yan sa atin. Meron po kasi mga salita ang Diyos sa Biblia na pang-Israelita lang, no po, pang mga Hudyo lang. Pero meron din po namang sa ating lahat. At isa po yan doon sa para sa ating lahat. Ano po? Hanggang hindi po yan, kumbaga parang all time yan. Hindi po yan nung panahon lang nila. Applicable po yan hanggang sa kasalukuyan. Ano po? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na command lang yan sa kanila noon. Sa atin, hindi na po yan ngayon. Kasi sabi nun, wine sila Ngayon, hindi naman na tayo nag-wine. Gin na tayo ngayon. Red Horse and beer, ganon. SMB, ganon. So, hindi yan applicable sa atin. Diba? No? Ganon. Hindi po yon ha? Meaning, ibig po sabihin niyang salita na yan, day by day, moment by moment, situation by situation, circumstances by circumstances, submission to the Holy Spirit's control and leadership in our life is what we need. Amen po? Yan. Sabi po, madami pong event sa Bible na nagsasabing ang mga disipulo ay patuloy pong ini-infill ng Holy Spirit. So, hindi po ito one-time event sa buhay ng mga disipulo, kundi araw-araw, we have to be filled by the Holy Spirit. Sa atin din, hindi nung na-born again lang tayo, tapos na. Araw-araw po ini-infill tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. But notice po yung word. Gusto ko pong manotice natin yung word. Sa English po kasi, sabi, be filled, but be filled. Sabi pong ganon. Yung word daw po na be filled is not only a command. Hindi lang siya nag-uutos. Not only passive or plural or continual na kaninang karakteristik. It means by definitions to be. Ang definition po talaga niyan is to be controlled by. No? Diyan po nanggagaling, maaaring diyan po nanggaling yung command or idea that a spirit-filled life is a spirit-controlled life. Di ba po, no? Hawak po tayo ng Diyos. Ibig sabihin. At ang isa pong interesting, pinag-compare po ni Paul ang being filled. Napansin niyo po ba,
Bakit ako, napansin ko po yan eh. Pero ang galing po ng word ng Lord na sagutin. Naisip ko dati, bakit kaya ang ginamit na illustrations ay alak? Ay, ano ba yon? Ano ba yon? Paglalasing. Siyempre sa alak lang naman po tayo nalalasing, no? Sabi, bakit pinag-compare ni Paul ang being filled with the Spirit with a man who drank with wine? Bakit po kaya? Ano po ba ang nangyayari? Ay, baka meron ditong recitation Ano po ba ang nangyayari sa taong lango sa alak? Sa mga ano po ba nangyayari? Di po ba? Controlled sila, empowered sila nung alcohol. Totoo po ba yon? Di ba? Yung result nun, nagbabago po yung pagkatao. Eto, pansinin natin pagka-controlled ng alcohol, nagbabago po yung pagkatao. Di ba kung mahiyain, pag nakainom, ano nangyayari? Di ba nagiging madaldal, palakwento, tama ba yon? Tapos halimbawa, takot, duwag. Pero pagka, hindi nga masabi sa nililigawan yung nararamdaman, di ba? Anong gagawin? Iinom. Tapos, ay hindi na nagtapat lang, nagyayanan ng pakasal, di ba? Ganong katapang, di ba? So, radical yung change. Yeah? Kaya kinumpare. Kasi po, ang taong filled by the Holy Spirit, yung nakaranas talaga sa Diyos, radical and biblical din po talaga yung change. Amen po? Yung magandang pagbabago, yung kaaya-aya sa mata ng Diyos. Kaya kapatid, congratulations kung nakikita mo na yan sa sarili mo. Kung nakukumpare mo na yung dating ikaw. Ako nga po, sabi ko nga, grade 1 pa lang marunong na akong magmadyong. Apo, kahit walang buklatan. So kung may manonood sa akin, wala siyang mapapanood. Kasi kaya ko pong maglaro ng nakasara lahat. Amen po. Pero akala ko noon, maganda yon nung hindi ko pa kilala ang Diyos. Naalala ko pa nga po, kwento lang pong konti. Si Papa, nung dinala niya ako ni Brother Mike doon sa kanila, girlfriend pa lang niya ako, may nagsusugal. Sabi sa akin, naku, hindi ka pwede sa pamilya namin pag hindi ka marunong magsugal. Ngingiti-ngiti lang ako. Gusto kong sabihin sa kanila, gusto nyo, nakatalikod pa lahat yan eh. Ganon, di ba? Pero noon yon. Noon po yon. Hindi ko na po yun, kung meron po akong regret sa buhay ko, ayun po yon. Kaya yung mga anak ko, naalala ko tuloy si Mike, mag-e-exam siya sa UP. Sabi niya, Mama, ano ba yung heart, flower, spade, at saka diamond? Sabi kasi may mga tanong daw na ganun sa exam. Kasi wala kaming bara sa bahay namin. So, hindi ko na-introduce yung mga bagay na yun sa mga anak ko, no po. So, pero hindi naman naging boring yung buhay nila, di ba po, no? So, ano lang po yun, depende kung sino ang kakilala natin. Ayun po. What kind of radical change? Ito naman po yung tanong, what kind of radical change does a spirit-filled man make? Ayan. Ayan po yung sasagutin ng point number 3 natin. Ano ba yung radical change does a spirit man make? Ang number 3 po natin is the consequences of the spirit-filled life. Kung magkamali ka, may consequence kahit na patawarin tayo ng Panginoon. Di ba po, no? Meron din naman ang spirit-filled. Meron din po. We can recognize 2 changes sa taong spirit-filled person. Number 1 po, ayan, there will be power to live successfully. Sarap, no? Sabi po sa Galatians 5:16, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Hindi po ba na successful tayo kung hindi tayo madala ng, etong katawan natin ay hindi natin magamit sa kasalanan. Di ba? Successful tayo nun. Romans 8:13, by the Spirit, you do put to death the deeds of the body. Yun. Di ba? Ang hirap
ang hirap po kayang tanggihan ng gusto ng katawan natin, ng mundo, kung wala po ang banal na spirito. Meron pong isang tao by the name of Kyle. Hindi ko na po nakuha yung apelido niya. Meron pong tao by the name of Kyle, nag-post po sa FB. Sabi po niya, nilagay niya, by the power of the Spirit, by the power of the Holy Spirit, blank. So kung sino man yung makabasa nun, sasagot. Di ba po, no? Alam niyo po ba, within 1 hour, meron na kaagad siyang hundreds of respondents doon sa sinabi niya. Yung mga ilan po na nakalagay doon, sabi, by the power of the Holy Spirit, I finally forgave my dad. Sabing ganon. By the power of the Holy Spirit, I have forgiven my ex-husband for his infidelity. Diba? Napatawad na yung pangangalo niya ng asawa niya. I quit smoking, mga ganon. Sabi, I overcome my drug addiction. I overcome my gambling addiction, yung pagkasugarol. My marriage was saved. Diba? Hindi na nawasira ang pagsasama. Sabi, I have remarried. Ito nga ang ganda kasi sabi niya, I have remarried my ex-husband after a long years of divorce. Imagine, no? Nag-divorce na sila, nagkabalikan pa sila, ganyan ka-powerful yung Holy Spirit. Ito yung mga ilan sa mga radical change na kayang gawin ng banal na Spirito sa buhay natin dito sa imperfect and sinful world. There's power of forgiveness, di ba po, no? Power to overcome, power to love, power to be a person that God wants us to be, and to do what God wants us to do. At si Paul, nag-remind po siya sa atin of the power to live successful Christian's life when he said in Galatians 5:16. Ayan po. So sabi po dyan sa Tagalog, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Amen po. At ang pangalawang consequence po, kung number 1 ay power to live successfully, ang number 2 po ay there will be provision to labor powerfully. Ayan po, no? Actually, hindi po yan powerfully, effectively po yan. There will be provision of labor effectively. Di ba po? Sabi po sa Acts 1:8, but you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. May mga cross-references po tayo dyan. Pwede nyo pong picturean, tapos pakibasa na lang po sa bahay. Yan po yung testimony ng Book of Acts when we say power. Nung pinag-uusapan po natin yung power ng Holy Spirit, nasa Book of Acts po yan. Basahin po natin. And turn their world upside down dahil infilled sila ng banal na spirito. Change po talaga. And in the Spirit's power, they begin the works of God. Di ba po, no? Alam nyo, kapatid, naisip ko lang, no? Kung nagsaserve po talaga tayo na nandyan yung banal na spirito, wala po tayong i-complain. Ano po, hindi po tayo magko-complain na napapagod po tayo sa ministry. Hindi po tayo magko-complain na ang tagal-tagal naman magbago nitong anong tagal-tagal naman na itong magbago, dalaga pa ako nun. Ngayon, may asawa na ako, may anak na ako, may magiging lola na ako. Hindi pa rin nagbabago, di ba? Hindi po tayo mapapagod. Every person that God has ever used has been a spirit-filled man. Imagine nyo na lang na si Jesus, walang ginawa dito sa mundo, kundi humayo ng humayo, mag-share ng kaligtasan, pero hindi siya napagod to the point na napako siya sa krus. Di ba po? To his last breath, inoffer niya talaga yung buhay niya po para sa kaligtasan natin. Mga Bible character, si Stephen, si Paul, si Barnabas, si Peter, lahat sila ginamit ng Lord only
only when they receive the Holy Spirit. So, sa atin ngayon, no, do we have the Holy Spirit in us, with us? Diba, no? So, kung meron po, maramdaman po natin yung radical change, yung mga consequences, yung happiness sa puso po natin. Amen po? So, ayan po yung 3 points natin. Conclusion na po tayo. Ayan, babasahin na lang po natin yan. Ang conclusion po natin, mag-amen na lang po kayo kung nag-a-agree po kayo. Sabi po dyan, apart from the power of the Holy Spirit, we cannot convince men of their sin and their need of Christ, righteousness, and God's coming judgment. Kahit mag-share ka ng mag-share dyan, kapatid. Kung hindi ka kinakasayahan ng banal na spirito, baka sabihin pa ng sinisharean mo, partner. Parehas kayong walang banal na spirito, di ba? No? Kahit daw anong mayari, yan, sabi, hindi tayo makakakumbinsi. And next, declaring the message of the cross makes no human sense apart from the power of the indwelling Holy Spirit. So, i-declare natin ang i-declare ang cross. Diba po, no? Pero without the Holy Spirit, no one would understand anong meron sa cross. Diba po, no? So, samantalang kung ninilayin natin yan, kapatid, meron pa bang hahalaga sa cross sa buhay natin? Di ba po, no? Parang, wala na po talaga. So, ang susunod po, sabi, apart from the power of the Holy Spirit, yung susunod, in this life, dito sa buhay natin, nothing more important as a child of God that you and I, living under the control and the leadership of the Spirit. And that is the Spirit-filled life. Ayan po, wala pong mas importante sa atin kung sinasabi po nating anak po tayo ng Diyos. Ma-recognize po natin yung importansya na ang Espiritu ng Diyos ang siyang may control sa atin at siyang nagli-lead sa buhay natin. So, sa Diyos po ang papuri. Maraming salamat po. Sige po, tayo po tumayo. Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon at sa habang panahon sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala na nang iba Panginoon, aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na nang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng
Kay buti mo mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salila'y katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang iba, Panginoon. Wala na ngang iba, Naglalaro lang po sa isip ko, yung pong isang senador ay nagsabi, sabi daw po ng Banal na Espiritu. No? So, naniniwala ba kayo doon? Sabi ng Banal na Espiritu yon. Pero ang tiyak po, kasi po lagi ko pong ating pinag-aaralan ng Ephesians, no? Hati po yan eh. Yung pong doctrine at saka yung practical na tinatawag. Kaya kadalasan po binabanggit sa chapter 4 hanggang chapter 6, B, no? Sabihin yon ay gawin. Dapat isagawa. No? Yun po. Kaya po yung doctrine ay nababanggit po doon ay yung kasama po yung regeneration, kasama po din adoption, at doon po nakalagay yung pag-repent. No? Hindi naman ikaw mapupuspos ng Banal na Espiritu kung hindi mo sinusuko ang kasalanan mo. No? Kaya, sa madaling salita, ang tao ay napupuspos ng Banal na Espiritu kung tinanggap niya muna si Kristo. No? Kaya yung repentance ay mahalaga. No? Kaya tanungin mo yung katabi mo, nagsisi ka na ba ng kasalanan mo? Ito po yung word ni Paul. If you accept our Lord, as Christ, as Lord and Savior, the Holy Spirit automatically dwell in you. No? Yun ang maliwanag, no? Kaya nga, yung infilling ng Banal na Espiritu, normal na yan, common na yan sa mga anak ng Diyos. No? Kaya nga, kapag tayo po, ano man ang ginagawa natin, pwede namang mapuspos tayo ng Banal na Espiritu. Kasi, siya nga ay powerful God eh, di ba ba? At kaya nga po, sinasabi ni Paul dyan, mapuspos ka ng Banal na Espiritu. No? Kaya nga po, meron lang naglalaro sa isipan ko, maaring magtanong po tayo, wine ba ay merong kaugnayan sa alcohol? Kasi wine po yung ginamit na salita doon eh. At kailan po ba nauso yung alcohol compare sa wine? No? Ang wine po ng Bible, miracle po yan. No? Kasi 75 years po yung bago maging wine. Pero yung alcohol, kahit ilang minuto lang, pwede mong gawing alak yon. No? So, binabanggit po doon ni Pablo ay yung pong wine na kultura po nila nung araw. No? Kaya nga po, medyo kailangan lang po nating i-define yon kasi dahil kapag nakita po ng mga maglalasing yan, biblical pala ang wine. No? So, mali po yun. No? Pero ang tiyak po mga kasama ko, mga kapatid ko, kung ikaw ay nagrepent ng iyong kasalanan, tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang kasunod nun, the Holy Spirit automatically dwell in us. So yun po yun. Kaya yung infilling po, kahit anong panahon, nangyayari po yan.
dahil yun po yung minimiti po talaga natin. No? So salamat sa Diyos sa salita niya. Kaya nga tayo po'y patuloy na pinaalalahanan na bilang Kristiyano, hindi tayo kayang ma-impluwensyahan ng mundo because we are filled by the Spirit of God. Amen? So let us pray. Our Heavenly Father, thank you so much sa iyong kabutihan dahil tunay nga po, Panginoon, mahal mo kami. Nais mo kami ay mapuspos lagi ng banal mong Espiritu. Dahil ang kapuspusan ng banal na Espiritu po ay sanggalang po namin, O Diyos, sa mundong ito dahil lagana po ang kasalanan. Subalit, ang puspos ng banal na Espiritu po hindi po kayang maimpluwensyahan ng gawa ng kaaway. Kaya marami pong salamat, aming Diyos. Patuloy mo kaming kublihan ng iyong dalisay na dugo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang magwagi po sa amin, O Diyos, upang sa aming pagsasalita ay lalabas sa bibig namin ang iyong mga salita na may kapangyarihan. Katulad nga po sa mga gawa, andun po ang mga alagad na sila po'y nagsasalita with boldness, O God. At marami pong nakakilala at maraming tumanggap sa iyo bilang Panginoon na tagapagligtas. Kaya yun po yung nais po namin, aming Ama, na ikaw ay patuloy na maghari sa aming mga buhay at kami po'y gamitin mo mightily para po ang kapahayagan ng iyong dakilang salita na natulad po na sinaisulat sa Book of Acts 1:8 na sila po ay nag-gather, nag-spread all over Jerusalem, Judea, and Samaria hanggang sa ilang panig ng daigdig. Panginoon, na nakarating po sa amin ang iyong mabuting balita sa tulong, sa kapangyarihan ng banal pong Espiritu. Kaya aming Ama, salamat po. At Panginoon, ang iyong mga anak na nagtipon ngayong gabi, maaring may mga dala pong mga suliranin, may dalang nais dalhin sa altar mo, Panginoon. Kasama po ng mga kapatid namin sa Facebook Live. Lord, kami po'y naniniwala kung anuman po ang mga naisin at anuman po ang mga dalahin na talos mo po ito, na lalaman mo po ito, aming Diyos, kaya kayo po ang tutugon sa kanilang mga dalangin. Aming Ama, salamat po at sa aming pong temporaring paghihiwalay, Lord, ang iyong gabay at pagpapala igawad sa amin at kami gabayan hanggang sa kami makauwi. Salamat po aming Ama, balagot po na po namin pong binabalik sa iyo ang papurit karangalan sa ngalan po ni Jesus. Amen. Isang bagsak. Happy birthday kay Maymay. To you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, ipag-pray po natin si Maymay at meron daw pong nakahandang pagkain. Wala pa ako nakikita eh. Pero meron daw, no? So pag-pray natin si Maymay, Lord, salamat po sa buhay ng aming kapatid na si Maymay. Salamat po sa pagpapala mo at katulad po ng aming narinig. Siya po'y pinagpala po ninyo, Panginoon. Patuloy na igagawa ng iyong pagpapala at gabay, karunungan sa kanya pong pag-aaral. Panginoon, ganun din po sa kanyang kalusugang pisikal at kalusugang espiritual. Panginoon, salamat po sa aming kapatid na ito. Siya po'y pagpapala po sa amin at maging pagpapala naman po sa ibang mga kapatid.